Pakitanong ngayong katabi mo, saan ka pinaglihi? Alam mo ba kung saan ka pinaglihi? Huwag mo sabihin na pinaglihi ka sa sama ng loob. Huwag naman. Ang ilan sa inyo siguro ipinaglihi sa tatay. Kaya naman, kamukhang-kamukha ka ng tatay mo. Anak ka talaga ng tatay mo. Ang ilan po sa inyo siguro ipinaglihi sa artista. Tingnan mo yung katabi mo, mukha bang artistahin? Di ba? Kasi sa artista pinaglihi. Meron pong nag-share sa amin, ang sabi niya, lahat ng kapatid niya maputi, mapuputi, mistisa, mistiso, tisay, tisoy. Pagdating sa kanya, medyo hindi talaga maputi eh. Sabihin natin dark. Tall, dark, and handsome. Mga kapatid niya, pinaglihi, yung isa pinaglihi sa bulak. Yung bulak na, kaya ang puti, parang bulak. Yung isa po, pinaglihi sa buko. Yung buko, yung puti ng buko, yung laman. Ang puputi ng mga kapatid niya, ang puputi. Lahat po mapuputi. Pagdating sa kanya, nasira. Alam niyo po kung saan siya pinaglihi? Alam niyo po kung saan? Pinaglihi po siya sa tasty bread. Maputi naman yung tasty bread, no? Kaya lang po, ang ginawa ng nanay, isinasawsaw po ito sa Nutella. Chocolate spread. Social naman, di ba? Pero sabi nga wala yan sa kulay ng balat. Ang tagumpay ng tao, wala sa kulay ng balat. Amen. Ang tagumpay po natin ay na kay Kristo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yung malakas po na palakpak at pagpupuri sa ating Diyos. Hallelujah. Kaya nga sa mga kababaihan, kung ano yung kinakain mo, kung ano yung pinaglilihian mo, nakakaapekto ito sa ating anak. Kaya be healthy. Be healthy sa pagkain. Amen. Sabi nga po ay kung ano kinakain mo, yun ka. You are what you eat. Sino dito paborito niyang kumain ng kumain? Yan. So kung ano madalas mong kainin, nagre-reflect yan sa'yo. Same principle po yan sa spiritual feeding, sa mind feeding. Same principle yan. Kung ano pinipid natin sa isip natin, nagiging ganun po tayo. No wonder maraming tao napaka-negative nila kasi negative po ang pinipid nila dito. No wonder may mga tao napaka-toxic nila. Pagkausap mo, toxic. Kasi nga po, ang kanilang pinipid sa mind po nila, puro toxic din. Pero salamat sa ating po mga anak ng Diyos, ang pinipid po natin sa ating isip ay ang mga salita ng Diyos, ang mga pangako ng Panginoon. Kaya naman ang salita ng Diyos nakikita sa ating mga buhay. Can we say amen to that? Amen. Sa araw na ito, ipipid po natin ang ating puso, ang ating isip ng mga salita ng Diyos. Pakitapikan nga po ng malakas yung katabi mo. Sabihin mo, kakain tayo ngayon. Ipipid po natin ngayon ang ating puso. Mag-i-spiritual feeding tayo ngayon from the Word of God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ito po ang pang-anim na libro sa New Testament. Romans chapter 28, tayo pong lahat ay tumayo bilang tanda ng paggalang natin sa mga salita ng Diyos. Verse 31, ang sabi po, ano pa ang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? Can we say amen to that? Pakisabi sa katabi mo, God is with us, God is for us, God is with us.
Hallelujah. Kakampi natin ang Panginoon. Sino po pwede magsabi ang sarap maging kakampi ang Panginoon? Napakasarap maging kakampi ang Diyos sa buhay. Basahin po natin. Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay ng masagana sa atin ang lahat ng bagay. Ano man ang pangangailangan mo, kapatid, just claim it. Just claim it. Humingi ka sa Ama sa pangalan ng Panginoon. Ibibigay yan ng ating Diyos. Kung yung anak na si Kristo hindi ipinagkait ng Ama, ano pa kaya yung hinihiling mo? Sino pong may prayer request ngayon? Taas ang kamay. Sino pong may panalangin? Maniwala ka, kapatid, papakinggan niya ng Panginoon. Amen. Ano pa po sabi ng salita ng Diyos? Sino ang makakapagharap ng paratang laban sa atin? Sa mga hinirang ng Diyos, gayon ang Diyos ang nagpapawalang sala sa kanila. Grabe yung presence ni Lord. Ituloy po natin. Sino ang hahatol upang sila'y parusahan? Si Kristo ba na namatay? Ngunit higit sa lahat ay muling binuhay at ngayon ay nasa kanan ng Diyos upang mamagitan para sa atin. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan, kaya, ang kapigatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib o kamatayan. Verse 36, basahin mo mula sa puso mo, ayon sa nasusulat, dahil sa inyo'y buong araw kaming pinapatay, turi nila sa amin ay mga tupang kakatayin lamang. Hindi. Sa lahat ng mga ito, tayo'y lalong higit pang magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Can you say amen to that? Sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan, at ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan o ang kalaliman o alimang nilalang, ay hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkakaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Palakpakan po natin ang mga salita natin. Taas mo pa sa verse 37, ito po yung pinaka-highlight. Basahin natin ng malakas. Mula sa puso mo, isigaw mo ang salita ng Diyos at taya mo, umukit yan sa iyong puso at isip. 1, 2, 3, go. No! In all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. Palakpakan muna natin ang Panginoon, yung mas malakas. Tayo po'y makakupo na po sa presensya ng ating Diyos. Thank you, Lord, for your presence. Nais ko po kayong paalalahanan na wag niyong sasabihin sa sarili niyo na you are a loser. You are not a loser. Pakisabi nga sa katabi mo, hindi ka loser. Hindi ka talunan. Kundi ang sabi ng salita ng Diyos, you are more than conqueror. Ikaw ay matagumpay at hindi ka lang matagumpay, kundi higit pa dun. Higit sa matagumpay. Mamaya po, didiinan po natin yan. Ano po ba ang background ng Book of Romans? Ang Book of Romans, ito po ay hitik na hitik. Punong-puno, kumbaga sa halo-halo. Sino po nakapaghalo-halo nakaraan? Kumbaga sa halo-halo, di ba? Punong-puno ng sangkap
Nung dumaan po ako dyan sa palengke, Pastor, maghalo-halo ka na muna. Ay, grabe po. Punong-puno po yung sangkap. Kumpleto. Ganon ang Romans. Ang Book of Romans, punong-puno po ito ng mga pangako ng Diyos na magbibigay kalakasan po sa atin. Amen. When you are discouraged, when you are down, try to read this book. Napakaganda po nito. Ito po ay naglalaman ng, pakisabi po, Christian doctrines on God's grace. Ipinapakita nito yung grace ng Panginoon. Ipinapakita nito yung pagmamahal sa atin ng Diyos. Yung pag-ibig sa atin ng Panginoon. Pinapakita nito, pakisabi po, gospel. Pakisabi po, good news that Jesus died for us and He rose again. Pinapakita dito yung buhay ng isang tao na minahal ng Panginoon. Sino po dito minahal ng Panginoon? Pinapakita po ng Book of Romans yung paano tayo pinalaya ng Panginoon. Pinapakita po ng Book of Romans yung matinding pagmamahal at pag-ibig ng Diyos sa atin. At para higit po natin maintindihan ang mga pangako ng Panginoon, tingnan niyo po yung 8:1, Romans 8:1. Sobrang powerful. Basahin mo ito. Malakas ang malakas. Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Tandaan mo, kung nagkasala ka, pinatawad ka na ng Panginoon. Gaano bang kalaki yung kasalanan mo, wala ka ng condemnation. Kaya pag humarap ka sa judgment day, sasabihin sa iyo, you're forgiven. You're forgiven. There is no condemnation for those who are in Christ Jesus. Habang yung ibang tao, takot na takot, kasi ibibigay sa kanila yung hatol, yung judgment, ikaw sasabihan sa iyo, not guilty. Sapagkat you are connected with Christ. Amen. Ano pa po ang mga pangako ng Panginoon diyan? Sa verse 18, tignan niyo po, ang tindi po. Basahin mo ng malakas. I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. May kanya-kanya po tayong suffering, may kanya-kanya po tayong mga pinagdadaanan, pero sabi daw, yung present suffering mo ay hindi po pwedeng i-compare doon sa reward, sa glory na tatanggapin mo. Mas matindi. Kaya pag nagsasuffer ka, dumadaan ka sa trials, iisipin mo, matindi ang palit nito. Pag pinalitan ito ng Panginoon, mas higit. Matinding glory. Talagang masasabi mo yung salita na, Lord, hindi po kayang i-compare yung glory na tatanggapin ko, yung reward na tatanggapin ko sa mga trials na ating kinakaharap. Ano pa po? Basahin po natin yung verse 28. Ano pa po sabi dyan? Basahin po natin na mabilis. And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Alam nyo ba ibig sabihin ng verse na yan? Ang ibig sabihin ng verse na yan, kung may mga bad na nangyari sa'yo, papalitan ng Panginoon yan. God will turn it for your good. Napakatindi niyan. Hindi po maiwasan na may mga nangyayari sa atin na hindi maganda, pero pakisabi nga sa katabi mo, kakaiba ka, kapatid. You are a child of God. Sa isang anak ng Diyos, kung may nangyaring mga bagay na hindi maganda sa kanyang buhay, ay ite-turn ng Panginoon yan for your good. Magugulat ka na lang. Masakit, mabasted, masakit, mabigo, pero magugulat ka na lang. Kaya ka pala pinadaan ng Panginoon diyan dahil meron siyang gagawin. He has a purpose. Kaya ka pala nalugi, kaya ka pala na-scam, masakit yan, pero makikita mo yung pwedeng gawin ng Diyos. Ite-turn it niya yan for your good because you are His child. Amen.
Ano pa po ang pangako ng Panginoon? Dito po sa verse 31, kaya pag discourage ka, basahin mo ang Romans. Ano pa po sabi ng Romans 8:31? What then shall we say in response to these things? If God is for us, who can be against us? Pakisabi po, wow! Kasi kakampi mo Diyos eh. Kakampi mo Panginoon. Hallelujah. 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 Ito po ibig sabihin niyan. Hindi ka pa lumalaban, panalo ka na. Hindi ka pa lumalaban, panalo ka na. Dahil kakampi mo ang Diyos. O sabihin na natin, hindi pa tapos yung laban mo, pakisabi sa katabi mo, panalo ka na. Hindi pa tapos ha, panalo ka na. Dahil kakampi mo ang Diyos. Minsan may mga nagsasabi, Pastor, bugbog na kasi ako eh. Pastor, ngayon dami ko ng mga pinagdadaanan sa buhay, bugbog na ako. Kapatid, mukha ka man talo, mukha ka man bugbog. Tanda mo, panalo ka na. Panalo ka na. Mamaya po, babalikan ko po yan. Ano man yung pinagdadaanan po natin sa ating buhay, huwag kang malungkot, huwag kang ma-discourage. Pakisabi nga sa katabi mo, huwag mo kagad tuldukan. Huwag mo kagad tuldukan. Kasi hindi pa tapos yung buhay mo, hindi pa tapos yung chapter ng buhay mo, kapatid. Lagyan mo lang ng kama. Hindi pa tapos. Marami pang gagawin ng Panginoon. Amen. Ano po ba ang background ng Book of Romans? Konting-konti lang po bago po ako dumaan sa highlights. Apostle Paul wrote a letter for the Christians at Rome. Ito pong mga Kristiyanong ito, hindi pa niya namimit. Hindi po siya ang nag-establish ng church sa Rome. Hindi rin po si Peter. Hindi po. Sumusulat siya sa mga Kristiyano sa Rome para sabihin nagdadalaw po siya. Ibibisit sila. At sa mga letters na sinasabi niya, sa mga sulat, dito bubibitaw na siya ng mga words of encouragement para sa mga kapatiran sa Rome. Bakit po? Kasi po, during those time, they were under persecution. Ang dami nilang mga problema. Ang dami nilang mga pagsubok. Ang dami nilang bashers. Ang dami nilang critics. Maraming umaaway sa kanila. May mga tao minamaliit po sila. Meron silang mga kakulangan. Kulang sa ganito, kulang sa ganyan. Kaya si Apostle Paul sa Book of Romans, ine-encourage po sila. Pakisabi sa katabi mo, pinapalakas ka rin ng Panginoon. Pero para higit po natin maintindihan ang Romans 8, tignan niyo po yung Romans 5 pag uwi niyo sa bahay. Pakisabi po, gift of God. Regalo ng Diyos. Sa Romans 5, pinakita na tayo po ay binigyan ng regalo ng Diyos. Ito ang kanyang anak na si Kristo. Binayaran niya sa krus ang ating mga kasalanan upang yung parusa hindi ibigay sa iyo. Lahat ng parusa ay kanyang tinanggap. Bagamat siya'y banal, bagamat siya'y matuwid, bagamat siya'y righteous and holy, lahat ng kasalanan, nating lahat ay inako ng Panginoon at binayaran niya tayo ng kanyang dugo. Yun po yung pinakamatinding regalo na bigay ng Diyos sa atin, na si Kristo ay namatay at nabuhay muli para sa ating lahat. Pakisabi nga sa katabi mo, ingatan mo yung regalo na yan. Matinding regalo yan. Higit pa yan sa regalo na pwede mong tanggapin sa birthday mo o sa kasal, sa wedding nyo. Higit pa yan. Yan ang regalo na galing sa Diyos. Amen.
Dito po pinapakita na si Kristo ay nabuhay muli. Ang pagkabuhay ni Kristo muli, hindi lang po ito historic event. Pakisabi po, transformational. Ang pagkabuhay muli ni Kristo ay hindi lang basta para bang history lang, kundi ito'y nagbabago ng ating buhay. Amen. Hindi lang po binago ni Kristo ng kanyang pagkabuhay muli yung ating pong destination. Pakisabi, destination. Kasi ang destination natin dati, kapahamakan, distraction. Hindi lang binago ni Kristo yung destination natin. Ngayon po, tayong mga anak ng Diyos, ang biyahe natin, biyaheng langit. Doon ang destination natin sa kaharian ng Diyos. Hindi lang binago ni Kristo yung destination natin, kundi binago ng Panginoon kung sino po tayo ngayon. Ano po ang sabi ng salita ng Diyos kung sino ka ngayon? You are more than conquerors. Amen. Pakisabi sa katabi mo, tagumpay ka, kapatid. At kung tagumpay ka, ngiting tagumpay ang ibigay mo sa katabi mo. At kung naniniwala ka na ikaw'y matagumpay dahil kay Kristo, malakas na palakpak para sa Panginoon. Ano nga po ba ibig sabihin ng more than conqueror? Ano nga po ba ibig sabihin niyan? We are more than conquerors. Pakisabi po, eternally victorious. Tayo po ay eternally victorious. Tandaan mo yan. Pag sinabing eternally victorious, selyado na yan. Hindi ka pa lumalaban, tagumpay ka na. Hindi pa tapos yung laban mo, tagumpay ka na. Marami ka mang pinagdadaanan, akala mo bugbog ka na, akala mo para bang hirap ka na, parang hindi mo na kaya. Gusto sabihin sa iyo ng salita ng Diyos, tagumpay ka na dahil kay Kristo. Amen. Through Christ, hindi dahil sa ating sarili, hindi dahil sa galing natin, kundi dahil sa Panginoon. Bibigyan ko po kayo ng halimbawa ng more than conqueror. Sino po yung nakikita nyo? Pakisabi po ng malakas. Ang pambansang kamao, si Manny Pacquiao. Si Manny Pacquiao po ay conqueror. Matagumpay po yan. At ang lahat ng kanyang mga rewards, lahat ng kanyang nalunan, ibinigay po niya sa kanyang mahal na asawa na si Jinky. Kaya si Jinky na tumanggap ng lahat ng panalo, ang tawag po sa kanya, more than conqueror. Kung kasama mo ang asawa mo, sabi mo sa kanya, mahal, more than conqueror ka. Kasi lahat ng tagumpay ko, lahat ng meron ako, para sa iyo. At kung naniniwala po kayo na more than conqueror po tayo, malakas nga na palakpak para sa Panginoon. Hallelujah! Binayaran ng Panginoon sa krus ang ating mga sala. Siya'y namatay at muling nabuhay. Grabing tagumpay po yun. At ang tagumpay ni Kristo sa kamatayan sa krus, ang tagumpay na yon ay ibinigay po sa atin. Kaya we are more than conquerors. Amen. Tandaan po natin, may kaaway po tayo. Tagumpay po tayo, pero still we have an enemy. Amen. Victorious ka, more than conqueror ka, pero tanda mo, may kaaway ka. Yang kaaway na yan, talunan po yan. Pero bakit? Sinasabi ng Panginoon, huwag kang matakot. Hawakan mo yung katabi mo, do not be afraid. Huwag kang matakot, sabi ng Panginoon. From Old Testament down to New Testament, lagi sinasabi ng Panginoon, huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Bakit po? Ang problema po, sa puso po natin. Alam ng Panginoon ang kahinaan natin. Sino ho dito, aamin, mahina siya pagdating sa puso. Lahat po tayo
tayo mahina. Pag sinabing mahina sa puso, hindi lang po tumutukoy po yan, Brother Ronnie, sa mahina sa pag-ibig. Hindi po ganon. Hindi lang ganon. Pag sinabing mahina tayo sa puso, ibig sabihin, madali tayong matakot, madali tayong mag-alala, madali tayong mag-worry, madali tayong ma-stress, madali tayong mag-panic. Alam ng Panginoon yung kahinaan natin. Kaya sinasabi ng Panginoon, tinalo ko na yung kalaban, pero huwag kang matakot dahil alam ko kahinaan mo, laging diyan ka bumabagsak. Yung ikaw ay nawawala ng pananampalataya, nawawala ng pagtitiwala, natatakot at nababalot ng lungkot. Kaya ang sabi ng Panginoon, do not be afraid, for I am with you. I will never leave you nor forsake you. Amen. Tandaan mo, ang kakampi natin ay Diyos na walang talo. Ang kakampi natin ay panalo. At kung tayo po, kakampi natin ng Panginoon, sigurado po ang tagumpay po natin. Ano man yung ating nilalaban ngayon, ano man yung ating pinagdadaanan ngayon, pakisabi ng mahina sa sarili mo, mula sa puso mo, tagumpay ako dahil kay Kristo. Tagumpay ako. Kasama ko, Panginoon. Kakayanin ko ito. Amen! Sabi po ng iba, lagi naman akong tagumpay. Maayos naman ang buhay ko. Wala namang kaaway. Maniwala ka, kapatid. Dadaan tayo lahat sa problema. Meron tayong mga pinagdadaanan kung minsan. It's either dumaan ka sa problema o dumadaan ka sa problema o dadaanan ka ng mga pagsubok. Ang trials po, hindi yan kakatok sa inyo at magpapaalam, hello, ako si Trials, pwede bang dalawin ka? Ay, check yung calendar ko, ay sorry, fully book na ako, pwede ba next year na lang? Ay, walang ganun. Ang trials, dumarating yan sa oras na di mo inaasahan. Kaya you need to be strong. You need to be connected with the Lord. Huwag kang lalayo sa Panginoon. Amen. Ano pa po ibig sabihin ng more than conquerors? Eternally victorious. We are more than conqueror because of Christ. We are winners now. We are winners today. Hindi po yung, mga kapatid, hindi po yung magtatagumpay pa lang tayo. Hindi po yan sa future. Kundi ang sabi doon, we are more than conquerors. Hindi sinabi na we will be more than conqueror. Hindi po. Present po yan. Present po. We are more than conqueror. Hallelujah. Ilan po sa inyo ang naniwala na totoo ang wrestling? Gusto ko sabihin sa iyo na ang victory po natin, pakisabi po, predetermined victory. Predetermined victory. Yan po ibig sabihin ng more than conqueror. Ano po ibig sabihin yan? Pakisabi po, wrestling. Ilan po sa inyo ang naniwala na totoo ang wrestling? Ako po, nung bata po ako, nanonood ako niyan. Sino po nanonood ng wrestling? At akala ko po, totoo po yan. Nako. Pero yung tita ko po, na taga-Amerika, ang sabi sa akin, hindi totoo yan. Predetermined victory yan. Ano ibig sabihin ng predetermined victory? Kahit si Hulk Hogan o si Ultimate Warriors, bugbog na, binabalibag, boom! Alam na nila kung sinong mananalo. Alam na. Naka-program na yan. Kahit para bang hinedlock na, sinipa, tinadyakan, minsan po, dumudugo pa bibig. Naku, meron po yung meron po yung bonus incentives. No po. Predetermined victory yun. Alam na nila kung sinong mananalo. Ganun po yung buhay po nating more than conqueror.
na kahit anong mangyari po sa atin, sabi ko nga, para bang ang dami mo ng problema, bugbog na bugbog ka na sa mga suliranin, tandaan mo, because of the Lord Jesus Christ, because of what Christ has done for us at the cross of Calvary, that He died and rose again for us. Dahil po sa tagumpay na ginawa ng Panginoon sa atin, tandaan mo kapatid, at the end, predetermined victory yan. Kapag may laban ka, may pinagdadaanan ka, taas po natin ating mga kamay. Tagumpay po tayo. Alam na ng Panginoon at alam na ng kalaban natin na si Diablo. Alam na nila kung sino po mananalo sa huli. Pakihawakan yung katabi mo. Ikaw ang panalo. Ikaw mananalo dyan. Dahil kasama mo ang Panginoon. Kakampi mo ang Panginoon. The Lord is with you. The Lord is for you. The Lord is in you. Amen. Kaya pag binubugbog ka ng mga trials, yes, hindi masama umiyak. Binasted ka, nasaktan ka, umiyak ka, okay lang yan. Pero lagay mo sa isip mo, magtatagumpay ako. I am more than conqueror. Amen. Ano man yung pinagdadaanan mo, tagumpay ka kapatid. At kung naniniwala ka dito, ipakita mo sa katabi mo na you are victorious. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Pwede ba natin purihin ang Panginoon sa tagumpay na ibinibigay niya sa iyo at sa akin at sa ating lahat na kanyang mga anak. Hallelujah! Now as we end, ano po ang susi ng tagumpay? Pakisabi po, integrity. Yan po ang susi ng tagumpay. If you want to succeed in life, gusto mo magtagumpay sa profession mo, sa career, sa trabaho, sa negosyo, sa pagpapamilya, ano man yung ginagawa mo sa buhay. Kung gusto mo ng tagumpay, manatili ka doon sa integrity na inilagay ng Panginoon sa puso mo. Ano integrity? Sa Tagalog po, ang integrity po ay katapatan, loyalty, faithfulness, katotohanan, truthfulness, honesty. These words convey the idea of being morally upright, honest, and principled. At naniniwala po ako kung hahanapin po ang integrity, naniniwala ako na makikita mo yan sa lahat ng mga anak ng Diyos. Sapagkat nananahan sa kanila ang presensya ng Diyos, ang Espiritu ng Diyos, nababalot sila ng pangalan ng Panginoon, hinugasan ng Panginoon ang kanilang mga sala ng kanyang dugo. Puspos sila ng mga salita ng Diyos. Kung integrity at integrity ang pag-uusapan, yan po lahat ay taglay po ng isang anak ng Diyos. Amen! Sino po ang tapat po dito? Lahat ng tapat, magsabi ng amen. Lahat ng loyal, honest, may integrity. Hallelujah. Sa Daniel chapter 6, siya po ay kakakakitaan po natin ng integrity po dito. Kaya nakikita niyo po kay Daniel, lagi siyang nagtatagumpay. Lagi siyang nagwawagi. Daniel was one of the governors in Babylon. Napakaraming gobernador sa bansa ng Babylon. But because of his integrity, lagi po siyang nagwawagi. Kumbaga sa survey, lagi siyang number 1 sa survey. Lagi po siyang napopromote. Napopromote po siya lagi. Sa lahat ng mga gobernador, siya po lagi yung napopromote. At alam niyo po ba, nakatatlong term si Daniel. 3 term. Mas mahaba pa yung paglilingkod niya sa hari. Kasi yung hari, napapalitan yan eh. Parang presidente, napapalitan. Si Daniel po, nakatatlong hari na. Hindi siya nawawala sa palasyo. Hindi siya nawawala sa opisina. Kasi nga, God is with him. And He has
and integrity na galing sa Diyos. Amen? Gustong-gusto po siya ng mga tao, lalo-lalo na ng mga hari. Nagiging paborito po siya, nagiging close po siya. Pero sa mga ganitong pagkakataon, kapag ikaw ay naglilingkod sa Panginoon ng tama, maayos, lumalakad ka sa katotohanan, kumisan po may mga inggitero, may mga naninira, may mga bashers. Sino po dito may mga bashers? Critics. Ibig sabihin, ganyan kakasikat. Sabi nga po, ang puno na namumunga, siyang binabato. Kaya huwag kang magalit, huwag kang malungkot kapag maraming bumabato sa iyo. Tandaan mo, kaya kanila ginaganyan dahil nakikita nila nagbubunga ka, fruitful ka, mahusay ka, magaling ka. Katulad si Daniel. Kung si Daniel hindi mahusay, kung si Daniel hindi na po-promote, hindi papansinin yan. Hindi papansinin. Pero dahil nasa kanya ang Panginoon, mahusay siya, lumalakad siya sa tama, marami naiinggit. Kaya ginawan po siya ng kwento. Pakisabi po, fake news. Ginawan siya ng fake news. Sabi ng mga naiinggit sa kanya, mahal na hari, maaari po ba gumawa kayo ng batas na sa loob ng isang buwan, sa inyo lang magpe-pray? At ang sino mang mag-pray sa ibang Diyos, liban sa iyo, itatapon po sa leon, sa kulungan ng mga leon. At ang sabi ng hari, o sige, sige. Wala siyang magawa dahil ito mga governors na ito, naiipit po siya, naiipit. Pagkalipas ng ilang linggo, nag-report po itong mga bashers, critics. Isinumbong po si Daniel dahil si Daniel kahit may batas na bawal magdasal, siya po ay nagdadasal 3 times a day. Ganun po yung integrity. Kahit walang nakakakita sa kanya, kahit walang nakakapansin, kahit walang programa, schedule, commitment niya na yun. 3 times a day magpe-pray ako. Kaya ito pong mga naiinggit sa kanya, sinumbong siya kay Sir Rapi. Sir Rapi, iba pala yun. Sinumbong siya sa hari. Mahal na hari, nakita namin si Daniel. 3 beses manalangin sa kanyang Diyos sa isang araw. Walang magawa yung hari. Lungkot na lungkot siya dahil kaibigan niya si Daniel. To make the long story short, itinapon po si Daniel sa kulungan ng mga leon. Kung minsan, ang mga anak ng Diyos, nangyayari sa atin yan, na para bang nasa kulungan tayo ng leon. Sino po dito, parang kumisa nasa kulungan ka ng leon? Ang mga kasama mo, parang mga leon na, Rah! Huwag kang mag-alala. May angel na ipaparating sa iyo si Lord na mag-iingat sa iyo, magpo-protect sa iyo. Ang sabi ng Bible, hindi makatulog yung hari dahil naging malapit sa kanya si Daniel. Kaya early in the morning, pinuntahan niya yung kulungan ng leon at mahina ang kanyang pananalita. Daniel, iniligtas ka ba ng Diyos mo? Nagsalita si Daniel, ang sabi niya, yes po, mahal na hari. Sinamahan po ako ng Diyos. Nagpadala po siya ng anghel na magtitikom ng mga bibig ng leon. At ako po ay ligtas. Pakisabi po, praise the Lord. Hallelujah. Kaya po yung mga nagseset up sa kanya ng trap, sa huli po, sila po yung itinapon po sa kulungan ng leon. Wala pa sa loob, nasa taas pa lang, talagang kinakagat na sila ng mga leon. Ganun na lang yung pag-iingat ng Diyos kay Daniel, sa iyo at sa akin. Pakisabi po, integrity. Tayo pong lahat ay tumayo. Paano natin ipapakita ngayon yung integrity natin bilang mga anak ng Diyos? Pakisabi po, private life. Sa private life natin, ipakita natin yung pagiging anak ng Diyos. Huwag tayo gagawa ng mga bagay na
makakasira po sa pangalan ng Panginoon. Lahat ng gagawin mo, desisyon mo, kahit hindi ka nakikita ng pastor mo, ng church leaders, pwede ba natin ipangako yan na, Lord, lahat ng gagawin ko para sa kapurihan mo. Hindi ko hahayaan na masaktan kita, hindi ko hahayaan na madungisan ko ang pangalan mo. Amen. Paano pa po natin ipapakita yung ating integrity? Pakisabi po, trials. In times of trials, wag na wag tayong susuko. Dahil we are more than conqueror. Tagumpay na tayo. Hindi yung pag may trials, konting trials lang, busted lang, ayaw na mag-church. Umulan lang, ayaw na mag-church. Medyo mainit lang, ayaw na mag-church. Wag! Anumang pagsubok ang ating pinagdadaanan. Ako po, si Ate Chris nyo, ang mga church leaders natin, kami po ay nagbibigay sa inyo ng halimbawa. Ang dami ho namin problema. Napakadami. Ang dami namin pagsubok. May kaaway po tayo na nagdi-discourage sa atin na magpatuloy sa Panginoon. Pero kahit ang dami naming trials, ang dami namin pinagdadaanan, minsan, hindi po kami lumayo sa Panginoon at nawala sa gawain ng Diyos. Kaya na kami ay nag-worry, nababahala sa mga Kristiyano na kakaprasong trial lang, bumibigay na. Kakaprasong problema lang, umaayaw na. Ipakita natin sa Panginoon ang ating katapatan. Amen! Yung ating pagiging committed sa Panginoon. Paano pa po natin ipapakita yung integrity po natin? Pakisabi po, true giving. True giving. Sa ating pagkakalob sa Panginoon, pakita natin na tayo'y tapat. Tayo'y honest. Alam niyo po, mula na naging Kristiyano po ako, alam ni Ate Christian, dahil tinuruan kami ng magulang namin na magtapat sa Panginoon. O ano po yung tithes, talagang binibigay po namin sa gawain ng Panginoon. Simula po nung nagsimula ang church, hanggang ngayon, kung ano talaga yung tithes. Hindi po kami magta-tithes ng kulang. Hindi po namin kayang dayain ang Panginoon. Hindi namin kayang maging kay Lord, yung parang ang bait ng Diyos, ang buti ng Diyos. Kulang pa nga yung tithes na yon para suklian natin yung kabutihan ng Diyos. Actually, kulang pa yun. Pero sige lang, ibigay natin yung nararapat para sa Panginoon. Dahil yan naman ay ibabalik ng Diyos ng siksik-liglig at umaapaw. Wag tayong masira pagdating dito. Sabi nga pagdating sa pera, wag mong hayaan masira ka sa Panginoon. Amen. Yung mga church leaders natin, nagsiset sila ng example. Gayahin po natin sila. Hindi po sila nagtatites dahil blessed sila, mayaman sila, pinagpala sila. Alam niyo po, nagsimula ang church na walang-wala kami. Noon pa man, tapat na kami. Hanggang ngayon, hanggang sa kunin kami ng Panginoon. Kaya naman, laging nandun ang tagumpay sa buhay ng mga anak ng Diyos. Pwede ba natin ipikit ang ating mga mata? Damahin natin ang pagmamahal, ang kalakasan, ang presensya ng ating Diyos na kasama natin sa lahat ng ating laban. Kasama natin, kakampi natin ang Panginoon. Lagi mo angkinin ang tagumpay sa buhay mo, kapatid. Lagi mo angkinin. Claim your victory. Nagtagumpay ang Panginoon sa krus para sa iyo at para sa akin. Mukhang talo ka na, mukhang bugbog ka na, pero tandaan mo, sa dulo, panalo ka. Sa dulo, wagi ka dahil kakampi mo ang Diyos na walang talo. Ang Diyos na laging panalo. Siyang yung Ama sa langit na tumatahan sa iyo. Kaya sa buhay, magpatuloy ka, kapatid. Magtapat ka patuloy sa Panginoon. Kahit walang nakakakita sa iyo. Yes, kung minsan nagkakamali tayo, nagkukulang tayo, magpakumbaba lang tayo sa Panginoon. Sabihin mo lang, Lord, patawad. Lord, linisin mo ako. Lord, tulungan mo akong maging matatag. At ibangon muli
kaya ko at sa abot ng aking makakaya, ako po ay laging magtatapat sa iyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon, mga kapatid. Sumayin niyo ang biyaya, pagpapala, kalakasan at tagumpay na galing sa ating Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na si Kristo Jesus at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.